Magandang gabi sa inyong lahat at I think ang oras ngayon mga 10, 10, 10 in the evening. So, meron kami ngayong topic na bago out. Topic also continues doon sa aming pinag-usapan doon sa Malakay 4:5-6 tungkol sa Spirit of Elijah na pinipresent namin na who is the Elijah o John the Baptist or si Jesus Christ. But then according in the five coming of Elijah is Elijah, Elisha, and John the Baptist, and Brother Branham, and the two prophets. That's the five coming of Elijah. But in dito sa aming pag-usapan, from John the Baptist into the Jesus Christ and to the coming of God. So yan no. So yan ang aming ngayon dito sa between the five with this John the Baptist at the time of Jesus Christ. As according to my belief before, that the third coming of the Spirit of Elijah in the form of the image of John the Baptist. But now in the progressive understanding about the Spirit of Elijah, that the preparation of the forerunner na Spirit of Elijah and the type is John the Baptist, the first forerunner for the coming of Jesus Christ. And the third, it is the Jesus Christ is the runner for the forerunners of the coming of the Holy Spirit, and that's the Holy Spirit that came down from the time of River Jordan. That is the mystery that I would like to raise to Brother Branham, Brother Magellan. But Brother Magellan ay sinasabi niya tungkol doon sa that's the coming of Jesus Christ. But I would like to raise na yung coming din ng dapat isipin din natin yung coming of during the time of baptism of River Jordan. That when John said, so then the Spirit of the Lord is come and during the time of baptism. That's why I said that the way, the preparation of the way of the coming of our Lord, the eternal, the Spirit of God in the image of Jesus Christ. Na hindi nila nakita na anong ginawa nila yung Son of Man. Linait, tinatay. Diba? So, yun ang hindi nila nakita. If there will be the forerunner of Jesus Christ, and there will be the forerunner of the Father, of God. That is the image of the Son of Man. So, hindi nakita ng in time yan. Nakita lang nila in the image of Brother Branham, the image of John the Baptist. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, I am the way. Diba? So kung siya din daan, pagdating ng Ama, in the spirit form, si John the Baptist na rin, yung forerunner in the image of sa physical body ng katawan ni Jesus Christ. Tama ba, Brother Magellan? So yun ang hindi pa nakita na gusto kong ipakita sa in time na bakit ganun? Hindi nila nakita yung pinaka-climax. Di ba? Now, and this is the same pattern in typology, Brother Magellan. Okay. The fivefold now is the forerunner, the becoming of Jesus Christ. And Jesus Christ is the forerunner also in the form of the Holy Ghost for the coming of God in the judgment day. Tama, Brother Magellan?
And according to Matthew chapter 24, no one can know. Even the Son of Man. Pwede The sila coming- magtanong dyan, Brother The coming PD. of the Lord. That's why even the Son of God, hindi niya alam kung kailan siya pupunta dito. Ang Diyos, ang Diyos lamang ang nakakalam kung kailan yun. That's why Jesus Christ is the forerunner, the coming of the Lord. The great eternal God. So the forerunner, the physical body of Jesus Christ is the fivefold. So, siya yung Elijah Ako rin. typology. Siya rin yung Elijah para sa'yo. Oh. So, now, the fivefold is receiving also the spirit of Elijah. Before the coming of our Jesus Christ. But remember, there are two coming of Jesus Christ. The rapture season and the judgment day of the world. So that is the coming of Jesus Christ. So, diba? So, dapat makita nila yung kaliit-liitan na butas na para makita nila. O bakit ganun? Di ba? Ang alam lang natin dati, bakit naging forerunner ang fivefold? Dahil sinasabi ng fivefold na there is a coming of Jesus Christ. Di ba? Sinasabi ng fivefold, there is a coming of Jesus Christ. Oh, and there is, sinasabi din ng fivefold, there will be a two coming of Jesus Christ. The rapture and the judgment of the world. Diba? That's why the forerunners of Jesus Christ is the fivefold. And the forerunners of Jesus Christ. And Jesus Christ is the forerunners, the decision of the great eternal God and the judgment day. Diba? So, that is the great revelation na hindi nakita. Bride of Christ nagsasalita. Hindi nagtatago. You cannot consider as a bride of Christ if you cannot speaking the word of God, especially the revelations of God. You can consider sila as a bride of Christ kung copy-paste lang sila. Diba? Kaya nga you cannot measure, hindi mo pwedeng sukatin ang Espiritu ng Diyos kapag sumanib sa iyo. Diba? If Christ is in you, you are not under the measurement of time. Para sa ministerial meeting niya, tapos na tayong oras. Hanggang alas 5 lang tayo. So, dito. So, ganun yan. So, ikaw naman, Brad Majan. Oo. Yun ang advantage, no? Ganito yon. Sa akin, Brother Freddy, no, based on the scripture, based on the sinabi kanina ni Brother Branham, yung nabasa natin, na yung Malakay chapter 4, 5 and 6 ay originally ay hindi ito para sa mga hintil at ito ay para sa mga audio. Now, ang sabi dito, yes, I agree. Oo. Ang sabi dito sa 4, kaya nga nung unang video natin ay pinaliwanag natin na sa verse 5 ng Malakay 4, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. I-take note natin na yung great day of the Lord, ito ay yung first coming ni Jesus Christ. Yes. Sapagkat ito yung great day of salvation na kung saan si John the Beloved, si John the Baptist ang unang ginamit as a voice crying in the wilderness to prepare the way of the Lord. Yun yung Malakay chapter 3 na sinabi doon, I will send you
I will send a messenger before me. Sabi doon, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. Yun sinabi niya. Bago dumating si Jesus Christ, mayroon siyang susuguin. Kung mababasa natin din yan na yung propesiya din doon sa Isaiah chapter 40 verse, punta na natin na Isaiah chapter 40 verse Teka, seconds. verse 3. Did you see and the Lord? Before me and the Lord? Saan yun? Sa Malakay 3 verse 1. Mayroon kasing dalawang tuldok na kama, ibig sabihin yun yung pinakalas na statement. Oo. And the Lord, whom ye shall seek, ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he shall come, said the Lord. So, before he comes, there would be a messenger na susuguin. Ang purpose nun ay turning the heart of the children, turning the heart of the father to the children. Yun yung ginampanan ni John the Baptist. Yes, maganda ito, Brother Marjan. Medyo nabuksan ako dito. Ngayon, Yung say the Lord, Brother Magellan, who is speak that? Jesus Christ or the Father, the great eternal God? Yung Lord. Hindi, ito ay panahon pa ni Malakay. Yes. Oo, ni Malakay. And this message is came from the eternal God. It's not the message of Jesus Christ. Seek the Lord above. Hindi, sa Ama ito. Yun yung sabi ng Ama, na bago dumating si Jesus Christ ay mayroong messenger na susuguin to turning the heart of the Father to the children. Yes. Oo. Ngayon, ang tanong kasi kanina, dalawa, di ba? Oo. Ang tanong kanina, mayroon bang nagampanan ba ni John the Baptist na panumbaliking loob ang pananampalataya ng mga father papunta sa faith ng children? Yes, of course. Yun yung nakasulat sa Acts chapter 6. Chapter 6 verse 7. Na ang sabi doon, Brother Fidi, na sa Acts chapter 6 verse 7, na ang sabi doon, babasahin lang natin para maintindihan natin, maging man doon sa ating mga tagapanood, na and the word of God increased at that time, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly. Pag sinabing greatly, talagang marami yun, no? Talagang multitude yun. Now, sino pa? And a great company, pag sinabing a great company, talagang napakarami nitong company of priests, no? Na kung saan ay we're obedient to the faith. Kanino faith nag-obey ang mga yung great company of the priest, yung mga saserdote, mga pari, no? Doon sa mga pananampalataya ng mga apostol. Walang iba kundi yung mga apostol before, sila naman yung tinatawag na children at that time, na kung saan ang mga ama ay nanumbalik ang kanilang puso para tanggapin yung pananampalataya ng mga anak. So, nagampanan ni John the Baptist yun sa kanyang panahon. So, hindi nagampanan ni John the Baptist yung part B ng Malakay chapter 4. 6, part B, yung turning the hearts of the children to the Father, sapagkat hindi yun ang panahon niya. Sapagkat mayroong spirit of Elijah na gagamitin sa huling panahon, na kung saan yun yung spirit ng dalawang propeta, which is may power sila ng Moses and Elijah. No? Ngayon, anong naging bahagi ni Brother Branham dito na tinatalakay natin? Although parang parallel lang siya, type or parallel lang siya sa
sa Jew, na kung saan bago dumating ang ating Panginoon Kristo, ay yung Gentile ay panunumbalikin ang kanilang pananampalataya doon sa pananampalataya ng mga ama. So, we are talking about the children now. No? We are the children now at sa ating panahon. Brother PD, tayo ang mga children ngayon. At yung father, na kung saan sila yung children before, naging ama na ngayon, walang iba kundi yung mga apostol. Oo. Ang mga apostol, sila na yung ama natin ngayon. So, yun yung tungkulin ng Malakay chapter 4 na ang ginampanan ng Revelation 10:7 is to do two things. Kung mayroon kang dyan, ang sinabi dyan ni Brother Branham, to do two things. Okay? I-scan lang natin dito yung to do two things. Yung sinabi niya. Although malinaw yung description niyan ni Brother Branham. Bible kasi hawak ko eh. Sana yun? Okay. Isaiah chapter 40 verse 3. And the voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert and highway for our God. That is John the Baptist. Yes, yan yung ginampanan ni John the Baptist. Kita mo, he is the voice of one crying in the wilderness. Yun po yung propesiya kay John the Baptist. Pero hindi pa dyan pinangalanan na si John the Baptist. Wala yung pangalan niya. Ngayon, pagdating dito sa John chapter 1, kung makikita natin dito, binanggit niya rin dito. Na sabi niya, buksan mo yung John chapter 1 verse 23. John chapter 1 verse 23. Verse John 23. chapter 1 verse 23. Okay. I said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, and said the prophet Isaiah. So, inangkin na ni John the Baptist kung ano ang propesiya na nakasulat doon kay Isaiah. Pero doon kay Isaiah, hindi niya sinabi na si John the Baptist yun. Pero pagdating dyan, sa John chapter 1 verse 23, sinabi niya na kasi tinatanong siya, Brother Freddy, sa verse 21 o 19, ini-interrogate siya ng mga priest, sacerdote. Sabi doon, and this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou? Kasi tinatanong nila si John the Baptist kung sino ka ba talaga. At ang sabi niya, and he confessed and denied not, but confessed, I am not the Christ. And they asked him, what then? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou Hindi siya si Elias. Sinabi niya, hindi ako. Kasi hindi si John the Baptist ang magdi-declare na siya yung Elijah. Kundi si Jesus Christ ang magsasabi na darating si Elijah. Pero hindi yan Elijah in person, but ang sabi doon sa Luke 1:17, it was the spirit and power of Elijah. Ngayon, babasahin natin yun mamaya. Sabi niya, I am not. Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou that prophet? And he answered, no. And 22. Linaw, Then no? said they unto him,
Who art thou, that we may May give give an an answer to them that sent us? Send us. What Yes. sayest thou of thyself? Kasi gustong malaman ng mga Hudyo kung sino talaga siya at yun ang i-report nila doon sa mga nagsugo sa kanila. Now, ang sabi niya, he said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Di ba? So, nawala na Naputol. naman. Yun yung ginampanan. Naputol Yun ka. yung, ha? Yun ang propesiya sa Isaiah na si John the Baptist ang gaganap nun, no? Hindi niya alam, kumbaga siya na yung siya yung katuparan nun. I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Sino yung Lord na so tinutukoy malinaw. dito? Di ba si Jesus Christ? Before Jesus Christ came, He was the one crying in the wilderness to prepare the way, to prepare their heart to receive Jesus Christ. Si ang forerunner, Ha? forerunner, si John the Baptist John the or Jesus Baptist. Christ. Oh, because he was preparing the way, That's and great. he is also the voice Yes. of one crying in the wilderness. Now, Yes, the and wilderness. the So, which were sent were of the Pharisees. So, ngayon, pinaliwanag niya na, nung dumating si Jesus Christ, ang sabi niya, and they asked him and said unto him, Why baptize thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet? John answered them, saying, I baptize with water, but there stand one among you, whom ye know not. No? Nakatayo si Kristo na hindi nila nalalaman. Sino yung hindi nila nalalaman? Hindi nakakaalam? Mga Hudyo. Kita mo? Ang kausap ni John, yung mga sugo ng mga Hudyo. Hindi nila nalalaman na nakatayo na sa kanilang harapan. Now, makita natin dyan, sabi niya, he it is, verse 27, who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet wow! I am not worthy to Very clear. unloose. These things were done in I am Betabara, not worthy to beyond unloose. Jordan, where John is baptizing. The next day, John said, Jesus coming unto him. Nakita, the next day, sunod na araw, nakita ni Juan si Jesus Christ na anak, coming unto him and said, Behold, the Lamb of God. The Lamb So, of God. siya na yung It's magdideclare, taken away. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Narito, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. This is He. Yun. Ito na yung declaration ni John. Sabi niya, ito yung tinutukoy ko. Nung sinabi doon, He was the voice of one crying in the wilderness, sinabi niya na dito sa verse 29, sa verse 30, this is He of whom I said. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Nung sinasabi ko, basahin mo nga sa Tagalog dyan, Barpidi. Sa'yo. Sa 30, Oo, 30. Tagalog. ito yung aking sinasabi. Yun. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin. Eh, di ba? Diba? Yun ang sinabi niya. Ito yung sinasabi ko. Sapagat siya ang una sa akin. Oo. Bakit siya yung una? Bakit siya yung una? Oo. Siya, ito yung sinasabi ko. Wala pa si Jesus Christ, nagsasalita na si John the Baptist patungkol kay Di ba, Kristo. by the way, di parang siyang sinasabi sa Matthew 17:11 to 13 eh. Sino? Si Christ. He is already come. Hindi. Iba yan. Iba yan. It's talking about Elijah. Hindi, naniwala ka na kanina, si John yung nagpe-prepare ng the way. He is the voice of one crying in the Oo nga, wilderness. pero I'm talking about
the forerunner, the forerunner of Messiah, this is John the Baptist. But the forerunner of the coming of the Lord is Jesus Christ. That's why that's the very clear na sinasabi doon sa Mamaya, tatalakayin natin. Mayroon pa akong bubuksan ng talata para mabuksan. O kasi dito sa 1 John chapter 1 na up to napakalinaw ang sinasabi doon sa sinasabi ko. Tumutukoy talaga kay Kristo. But I'm not questioning the wilderness. The wilderness, that is John the Baptist. The prepare the way, that is John the Baptist. Pero dito sa John chapter 1 na sinasabi dito, very clear. Napakalinaw na tumutukoy talaga kay Kristo. Ituloy mo, 30. Basahin mo 30. 30, 130. Ito yung aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una. Sino yung nasa huli sa akin? Magiging una sa akin. Sino yung huli ang sa huli, si John the Baptist. Hindi. Sino yung nagsasalita? And tingnan mo, sa hulihan ko? ito yung aking sinasabi sa hulihan ko. Sino yung nasa si Jesus Christ. Si Jesus. Sa hulihan ko si Jesus Christ. Na dumarating isang lalaki na magiging una. Una si Jesus Christ na sa likod. Ang front line, si John the Baptist. Kasi siya nga yung forerunner. Siya ang forerunner. Pero sabi niya dito, tama, correct. Sa hulihan ko, he is the voice also. Dumarating si isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Yung basahin mo yung preferred. Lalo lumina ko lalo. Oo nga. Basahin mo yung, ano ibig sabihin ng preferred? Ang prepared before me, bago nga. Prepared before me. Before me. Bago nga. Bago nga. 31, basahin mo. Ibig sabihin, tama sinasabi ko, the forerunner of Jesus Christ, John the Baptist. The forerunner of the coming of the great eternal, which is the Lord, it is Jesus Christ the Messiah. The time of River Jordan. Sino ba yung darating? Yung Ama o si Jesus Christ? Yung Ama in the form of the Spirit during the time of River Jordan. Okay. Nakuha mo? Hindi si Jesus Christ yung sinasabi niya. Ang sinasabi ni John the Baptist, yung una, physically, si Jesus Christ. Pero yung great na darating, na mas great kaysa Jesus Christ, yung bumaba doon sa River Jordan. Yun ang yun yung Ama. Oo, yun ang sinasabing the Lord na sinasabi sa Malakay. And said the Lord. Nakuha mo? Basahin mo, 31, 32. 31, 32. Sabi nga dito, linaw, sapagkat siya'y una sa akin. Di ba? Sige, tuloy mo, basahin mo, tuloy. At siya'y hindi ko nakilala. O, kita mo si John the Baptist, hindi nakilala niya, di ba? At siya'y hindi ko nakilala. Upang siya'y mahayag sa Israel. Dahil dito naparito ako na bumabautismo sa tubig. Tuloy. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko. Ayun na sinasabi ko, Brother Magellan. Ayun. Ano nakita niya? Sabi ko, napagtotoo Juan na nagsasabi, glory to God, hallelujah, to fulfill your revealing. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati. Lalo luminaw dito. Nabuhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya hindi ko nakilala, datapat na nagsugo sa akin
upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa Kanya, at siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Kita mo? At aking nakita ang pinatutuhanan kung ito, ang anak ng Diyos. Kita mo? O anak ng Diyos. Hindi yung Diyos anak, hindi yung Diyos yung ama. Ay yung Hindi ay yung anak yung Diyos Hindi ang anak ng Diyos. Yung malinaw, di ba? Okay. Alam mo, mas maluminaw dito sa dyan yung sinasabi ko So, buksan mo yung Acts chapter 3, verse 19 hanggang 21. lalo luminaw doon. Sige. lalo luminaw, lalo doon. Glory to God, Parang tinuturo, Ano sabi? Anong gusto mo basahin sa Tagalog? Sa Tagalog na? Depende, kahit ano. Kaya nga magsisi kayo, verse 19, at mga balik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy, magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Tuloy. Ibig sabihin, tinutukoy niya sa Panginoon ni Jesus Christ. At upang kanyang suguin, kita mo? Sino? At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Yesu Kristo, Jesus, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon. Kita mo, hanggang sa panahon pa natin ngayon, hanggang sa panahon, mga panahon. Parang kulang yung Tagalog mo dyan. Hindi, kita mo, Sa English, nang siya'y 20. At upang kanyang subuin, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Ano yun? Wow. Sa first coming o second coming? The first coming. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. That is the first coming. Before whom the heaven must receive until the time of Ang ipinangaral nila noon. Dati. Yung ipinangaral nila noon, sa huli ay susuguin muli si Jesus Christ. Now, And he shall send Jesus Christ, which 21. before was preached unto you. 21. Ito panahon na natin to ngayon. Sige. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all. Dami na. By the mouth of all his holy prophets, plural, since the world began. Ito na, kinikwento. For Moses truly said into the fathers, a prophet shall the Lord God's raise up into your brethren like unto me, and shall hear all things whatsoever he shall say unto you. And it shall come to pass that every soul which will not hear the prophet shall be destroyed among the people. Mga sinisaya na nga ito. Yes, in all the prophets from Sa Samuel. second coming yan, sa verse 20, Brother Phoebe, no? Na before the second coming of Christ, ay kailangan muna dumating ang pagsasauli ng lahat ng mga bagay. Sabi niya, and he shall send Jesus Christ. Saan yan? Sa second coming. Tapos na ito yung Acts chapter 3, tapos na si Jesus Christ dumating kasi napako na. He was in the form of the Holy Ghost. He was in the form of the Comforter. Oo nga. So, Sinasalaysay niya nga ito, yung prophecy from Moses and to the after and to before and after. no.
Sa verse 19, Ibig sabihin sabi kung niya, before, yung pagdating niya, after, ang before ito yung- was preached, ito yung preaching nila before nung si Kristo ay nandito pa sa first coming. oh, Now, sabi niya, kailangan mag-repent. 19, repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the time of refreshing shall come from the presence yeah. of the Lord. Kailan ito yung time of refreshing? Anong panahon Yung- ito? yung after Christ na, nandun na si No, Kristo no, no. sa ano, tapos Yung yung time after of refreshing, yung for example, napako na si Kristo. Tapos ito na yung time ng refreshing, nung pagpapaano na sa kanila, pagpapanumbalik na. Hindi. Ang time of refreshing, yun yung Acts chapter 2, yung Pentecost Day. Oo nga, yun na nga ibig sabihin Yung ko. pagbuhos ng Espiritu Santo, yun yung time of refreshing. Shall come from the presence of the Lord. Now, after that, and they shall send Jesus Christ, ito ay second coming, which before was preached unto you. Yung ipinapangusap ko sa inyo before, no? Itong si Jesus Christ ay susuguin na ito yung sinasabi ko na pinipreach ko before. Susuguin siya for the second coming, pero bago siya dumating, whom the heaven must receive until the time of restitution of all things. So, kailangan muna mayroong pananauli ng lahat ng mga bagay bago siya dumating, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So, before Jesus Christ, second coming, ay mayroon siyang susuguin na propeta. Nagaya naman kay Moses, Deuteronomy 18:18. Oo. Dalawang coming niya, yung ano niya eh. From the Gentile and from the Jews. Oo. Ang Gentile, ang gagawin ni Jesus Christ ay para i-take up yung bride. Para kunin niya yung bride. Diba? Yung 1 Thessalonians 4:16. Behold, yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Pero hindi lang bride yun. Kasama pa yung mga righteous. Yes, Na kasama yun. sinaligtas. Kasi kasama yon. Kaya nga, malawak to na pag-aaral na bago dumating ang ikalawang pagparito ni Jesus Christ ay mayroon muna siyang susuguin. Una, kailangan muna dumating ang pagsasauli. Sino yung gaganap sa pagsasauli ng lahat ng mga bagay? Yun yung Malakay chapter 4 verse 6b, turning the heart of the father, the children to the father, at to reveal the mystery of God. No? Walang iba ang gagamitin dyan kundi yung prophet sa huling panahon. At yun yung Elijah para panauli ng lahat ng mga bagay. Tignan kung paano si John the Baptist na nasa lupa na hindi nila nakikilala kung sino si Elijah, ganun din sa ating panahon. Hindi nila kilala kung sino yung Elijah na dumating para ipanauli ang lahat ng mga bagay. Ano ba yung isasauli na lahat ng mga bagay? Unang-una dito yung Godhead. Marami pa rin mga bulag sa Godhead. Kaya nga sinasabi ko dati, nung nag-usap tayo, mayroon kasing identified, mayroon unidentified. Yes, oo. So yung unidentified, yun ang hindi nila nakilala. Pero yung identified, kilala nila. Eh kasi, nasusulat ba yan? Nasa Bible ba yan ang mga pangalan nila? Diba? Ngayon, pagdating naman sa end time, ito naman, nasulat lang in time. Sila ano ba yan? Si John Calvin ba yan? Si Brother Manong ba yan?
mga kakila. Si ano ba yan? Sila yung kakila. Pero mayroon pang hindi kilala nila. Unidentified. So, sino yun ang identified? Best creator sa kanila. Yung tumakbo yung ministry nila, more than 3, 4, 5, 6, yung 6, 7, 8, 9, 10, yung mga 10 years, matitinding ministry yun. Mahaba Yan ang unidentified. Ilang taong ka na, Brother Magellan, sa ministry? Ako? Tumanggap ako ng message pero hindi ko pa naintindihan noong 2003. Oo. Nauna ka pa sa akin. Pero nung doon ako nagkaroon ng interest nung nabasa ko yung recognizing the message and the messenger. Yun yung talagang sabi ko, sino ba yung messenger? At ano ba yung mensahe ng messenger na ito? So, nabasa ko na ang Malakay chapter 4, 5, and 6. Dati hindi ko naintindihan yan. At yung Revelation 10:7, hindi ko rin naintindihan yan. So, alam mo yung pinaliwanag na natin kanina, yung Revelation 10:7, na hindi siya trumpeting angel, ay yun din yung paliwanag ni Ewald Frank. Sa lahat ng end time, si Ewald Frank lang yung nagpaliwanag na hindi yung trumpeting angel, yung Revelation 10:7. At ang bawat mensahero ay naka-receive ng anointing, gaya ng pinapaliwanag mo kanina, naka-receive lang sila ng anointing ng 7th angel na spiritual angel na nasa likod ng earthly angel. Revelation 1:1, ba? Oo. The revelation of Jesus Christ which God gave unto him. Ano pa? Which basahin natin, no? Na kung saan ay signify dito ng angel. Which Identified kaysa sa identified. You know, Brother Kasi Freddy, bakit? Ang identified kasi, pumapasok siya sa uncertain sounds. Uncertain sounds siya sa mga sanlibutan, sa mga pulis. Pero doon sa true, certain sounds siya. Kaya nga dito, Brother Freddy, no, yung mensahe ng end time talagang, yung iba sa denomination talagang hindi nila ito pinapag-aralan at takot sila. Hindi ko alam kung takot or hindi nila maitapik itong times and event dito at parang sila ayaw nila na pag-usapan itong mga bagay na ito, mga revelation. Ang gusto nila parang buhay-buhay lang yung pag-usapan. Mustahan. Parang ayaw nila i-touch patungkol doon sa mga godhead, times and event. Ayaw nila pag-usapan ng ganito. Alam mo kung bakit, Brother Magellan? Baka sila mahulog. Oo. Kasi, bakit? Hindi sila nakakalipad. Gusto lang nila nakatungtong. Ngayon, kung makalipad sila, hindi sila takot mahulog. Alam mo kung bakit? Baka sila magkamali. Ang agila, nag-aaral lumipad. Hindi laging iglits. Kailangan din siyang lumipad. Ayaw nila pag-uusapan yung mga bagay na ito kasi parang debate daw ay sabi ko naman kung tunay tayo na lingkod ng Panginoon, we admit kung tayo ay mali, kailangan natin i-admit. Bakit si Kristo nakipag-debate Oo, kapos ako. Ngayon, kung nakita mo na tama yan, ay anong kailangan gawin? Kailangan natin na mag-repent at tanggapin natin yung mga nabasa nga natin kanina, yung mga saserdote nga ay talagang tumanggap sila doon sa mensahe ng mga new generation. Yes. Di ba? Yung mga apostol, tinanggap nga, bagamat aral sila sa kautusan. Yes. No? Biyasa sila sa Torah. Pero nung dumating yung mga apostol, kagaya ni Juan, no?
ay talagang the great company of the priest will abide sa pananampalataya ng mga apostol, ano? So, paano Yes. pa sa atin na ang dami ng mga pastor ngayon. Hindi na parang hindi ma-touch yung mga aral na conflict doon sa bawat churches. No? Ayaw nila i-touch ito dahil hindi ko kasi ang tingin nila parang debate, hindi makakapag-lift up. Although ito nga yung ini-enjoy natin, di ba? Oo. Alam mo, yung mga anghel sa langit na yung mga binubuksan nating mga pahayag ngayon ay sila din naman ay nag-aabang kung ano yung ilalabas mula doon sa bibig mo sapagkat yun din ang pagkain nila. Yun yung pagkain ng spiritual nila, Brother Freddy. Gusto mo Yes. mabasa yung Gusto mo mabasa na ninanasa din ng mga anghel yung mga pinagsasalita natin dito? Yes. Oh. Basahin natin. 2 Peter ata yun, 1 John. Oh. Ayaw nila mga pag-usapan na ganito, kahit nga yung mga anghel ay ninanasa yung mga bagay na ito katapos sila ayaw. Oh, kita mo unto whom it was revealed. 1 Peter chapter 1 verse 12. Subaybayan mo dyan, Unto whom it was revealed that not unto themselves but unto us they did ministers the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things Ganda. the angel desire To look to into. look into. Oh. Sino yun? Mabuti pa yung mga anghel nagdi-desire. Ikaw ay nilalang ng Diyos as peculiar people. Hindi mo ninanasa yung mga bagay na ito. Alam mo bakit Brother Magellan nag-desire ng anghel? Hindi ko Sasabihin alam. ko sa'yo. Malalaman mo ngayon. Sige na. Kasi nakikita ng anghel yung pagwilit ng Holy Ghost, ng Holy Spirit doon sa messenger. Kaya nakaabang sila doon kung ano ang bibigkasin ng mensahero na ito. Yung tao, nakikita ba nila yung Holy Ghost, yung Holy Spirit? No? Hindi. Sino nakakakita? Ang anghel lang. Ang anghel lang nakakita. Magmamanifest sa tao yung Holy Ghost. Oo. Nung nakita ito ng anghel doon sa earthly, sa taong mensahero, nakaabang sila kung anong sasabihin ng mensahero na ito. I'm talking about the heavenly angels, Nakikita nila yung pagbaba ng Holy Ghost doon sa earthly messenger. Kaya nakaabang ngayon yung kalangitan. Alam mo kung nakaaba? Hindi lang silence pa. Silence sila, nakatingin. Sabi ng anghel, ay, nandoon ang Holy Spirit bumaba sa tao na yun. Ano kaya sasabihin ng Diyos? Patay na yan. Diba? Kaya nagagalak ang anghel. Pati ikaw nagagalak. Tuwang-tuwa ang anghel. Sa tingin mo kaya, Brother Magellan, kung nakita ng tao, hindi kaya magalak. Maliban mag-sign and wonder ka, doon sila maniniwala. Sign and Pero wonders is until not na hindi, hindi yon sa mga believers yung sign and wonders, Brother Freddy. Signs and wonders and miracle ay para sa mga unbeliever. correct. No? Very, very Ay para correct. sa mga unbeliever. Yes. Oo. Kasi iba yung ng mga believer because they abide in faith. They abide Yes. in revelation. Yes. Yun ang Ngayon, great mystery. maraming Revealing of the word. nangangaral na hindi mapag-unawa yung mga bagay na binubuksan ng Diyos sa bawat panahon. Nananatili sila doon sa pagkain ng mga uwak. Yes. Ano yung mga uwak? Yes, yes, Yung yes, mga yes. patay na pagkain, no?
Hindi man lang ma-enjoy yung yung revelation. Yes. Oh. So, yun. Kaya, Kita mo, Brother Freddy, ito yung timeline, no? Mabuksan natin yung Hosea chapter 6. Alam mo yung topic nitong Hosea chapter 6, Brother Freddy? ano yung verse? Hosea 2. chapter 6. Kita mo, ito ay bahagi din ito ng tawag nito, kalagayan din ito ng Israel na kung saan ay kabilang din tayo dito, no? Dahil nandito yung mo, Barpili, nandyan, Tagalog, babasahin ko sa English. Chapter 6, verse 2. 1 pababa. Okay, chapter 6 ng Hosea, verse 1. Magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at mga pagagalingin niya tayo. Ito ay para sa Israel, no? Para sa Israel to. Hindi ito bahagi na para sa atin. Tama na? Come and let us return